mga plano ay kukuha po tayo ng mga commissioners. Itong commissioners na to ay ang mga professional basketball players. They are former PBA players, so mga retired players. Marami ng list na nag-apply. So kukuha po tayo ng 3 commissioners. So para maging professional yung liga natin, para mapag-usapan. Ito ay mga sikat na mga former PBA players at former Philippine team players na tutulungan tayo para mapalaki natin at mapapagaling ang liga ng PAPL. Pangalawa, tayo hindi lang, alam nyo, sa mga maliliit na liga, ito ay yung normally ay naka-streaming lamang, di ba? Nakikita sa Facebook or napakasimpleng streaming. Ito po ay gagawin natin hindi lang streaming, ay gagawin natin professional streaming. At gagawin natin ito ay live broadcast natin sa television. Hindi ito ang simpleng ligang itatayo na sinalihan nyo, na parang liga lang ng barangay. Ito ay liga na pagmamalaki nyo dahil ila-line up natin ito, maging competitive tayo sa ibang mga amateur league sa Pilipinas, na pwede natin yung na bawat players, bawat team ay may pagmamalaki nila ang kanilang liga at pagpapalaki natin ng team dahil mapapanood kayo sa buong mundo. So kung saan may Pilipino, mapapanood ang liga ng PAPL. Yan ang gagawin natin. Bukod doon, opening. Sa opening pa lang, hindi tayo maglalagay sa opening ng kung saan venue lang, no? I'll make sure yung opening natin, it's either in Mall of Asia or sa Araneta Coliseum. Kailangan ko ang kooperasyon, lalong-lalo na ang mga team owners. Yung team owners, kayo ang aming kapartners. Ang mga team managers, kayo ang aming kapartners. Kayo para mapalaki natin ito. Ang team owners ay magiging para mga governors ng bawat team. So palakihin natin ito, magtulong-tulong tayo, especially ang mga team owners and team managers. Let's make it magkaroon ng teamwork para mapalaki natin ang bagong liga ng Pilipino. Paano natin mapapalaki ito? Ito ay malaking halaga na kailangan natin mag-invest, lalo na sa mga team owners. Hindi ko sinasabing mag-invest kayo sa liga. Ang kailangan natin ay konting tulong. Sa ibang liga, napakalaki ng joining fee. Napakalaki, lalo na ang professionals, pagdating sa PBA, 100 million, MPBL, 50 million. Yan ang kanilang joining fee. Pero dito sa ligang ito, dahil amateur pa lang, ay nakita ko na 15,000 ang joining fee. Napakalayo. Pero ang exposure na makukuha ng PAPL ay parang PBA, parang MPBL. Ganoon ang makikita. Dahil makikita sa streaming, makikita ang big time promotion, makikita din sa television. May broadcast din tayo na mapapalabas doon. So, 2 network ngayon ang pinagpipilian pa namin. So, i-reveal ko na lang yan kung sa next meeting kung anong network, anong TV network lalabas ang PAPL. So, lahat yan, 19 under, 15 under, and 23 under, lahat yan mapapanood sa television. Hinihingi ko sa mga team owners, may suggestion kami, dahil meeting kami ng management, may konting adjustment lang sa first joining fee. Na hindi naman ito pabigat. Kasi kailangan natin ng a little pondo kasi yung ibang pondo ay magagaling naman sa amin or sa mga sponsors sa ating makukuha. Kaya lang pag initial capital ay pagdagdag ito,
Pero ang pagbabayad naman ng joining fee, may little adjustment, pero hindi naman ito agad yung babayaran. Ito ay babayaran ng staggered payment hanggang matapos ang liga. So hindi ko ito nire-require kung mabigat sa mga team owners. Pero ito ay ikabubuti ng ating liga. Kung gusto nyo mai-promote ang mga brand o yung mga companies na sumasali sa liga, ang mga LG yung sumasali sa liga, ang hinahanap ng mga malalaking kumpanya na mag-advertise sa ating liga sa telebisyon at sa live streaming ay kung gaano ang quality ng produkto ng ligang ito. So, kailangan ko ng tulong ng mga team owners dahil ang team owners ay ating kabalikat, ay ating partners. So, sana maintindihan ng mga team owners na meron tayong a little adjustment on the joining fee on the first year. Maswerte ang top 73 dahil sila ay maliit lamang ang babayaran compared sa next na sasali. Magta-times 20 na yung susunod na sasali. Pero itong first 73 ay hindi natin i-charge ng ganong kalaki, although may a little adjustment. Sana maintindihan nyo ang adjustment na ito. Ito po ang adjustment na nire-request ko sa mga team owners at team managers na nandito. Sa final na, the current entry fees are as follows, di ba? Sa 23 under, may 15,000. Sa 19 under is 13,500. Sa 15 under is 12,000. The adjustment of this are the following. Sa 23 under, nangihingi po kami ng konting tulong na gawin natin para mapalaki natin ang ligang ito ay gawin natin 45,000. Ang 19 under ay 40,500 at ang 15 under is 36,000. Ito po ang tatlong presyo nire-request namin sa mga team owners at team managers ng Little Cooperation para ito ay sa kabutihan ng ating liga. Alam niyo naman paano palalaki ng isang liga, kailangan natin ng magandang at disenteng budget. Hindi lang magkagaling sa bulsa namin mga sa PAPL, ay sana makatulong din ang mga team owners para mapalaki natin at mabigyan natin ng disenteng liga ang PAPL at ikatutuwa ng mga manlalaro lalo na ng ating bayang Pilipinas. So, sa susunod na ito, ay tataas na po ito. Ito ang pag-asa sa mga 73 na unang-unang nag-file, nagbayad na ng joining fee. So, sa susunod na, ito po ay tataas na ang 23 under ay magiging 65, ang 19 under ay magiging 60, at ang 15 under ay magiging 55,000 joining fee. So, klaro po ba para sa mga team owners and team managers yung mga pagbabago sa larangan po ng financial matters ng ating liga? Meron po bang mga tanong na pwede namin maisagot at may defend namin kung bakit kailangan natin medyo increasean? Ganito rin po ang nangyari sa MPPL. MPPL nagsimula sa 500,000, pero after 500,000, yung 10 sumali, sa pangalawang joining fee na ay naging 30 million, ay naging 10 million at ngayon po ay 50 million na. So napakaswerte ng mga sumali itong 73 dahil pag ito ay lumaki ng lumaki ang liga natin, makikinabang po ang lahat, makikinabang ang mga owners, makikinabang ang bawat managers at owners ng liga ng PAPL. So meron po bang mag-oppose sa napakamaliit na hinihiling ko pong konting increase, adjustment sa ating joining fee?
add ko lang po, Chairman. I-add ko lang po mga coaches tsaka team managers, team owners. Uulitin ko lang po yung sinabi ni Chairman kanina na yung changes po sa ating fees, hindi po yan kailangan bayaran kaagad. And kung ano po yung mga naibayad nila, idadagdag lang po yun doon. Idadagdag lang po yun. Kung nakapagbayad na kayo, idadagdag po yun. And then meron po tayong tinatawag na payment scheme na pwede nyo gawin. Hanggang sa matapos yung ating liga. Idadagdag po yan, ha? In addition, kumuha kayo ng sponsor. Hindi kami magiging stricto, papareho ng ibang liga, na kumuha kayo ng sponsor kahit ito ay competitor ng liga sponsor, kumuha kayo ng sarili yung sponsor to augment yung gagastos nyo. Dahil naiintindihan ko maging isang manager, naiintindihan ko ang maging isang team owner ay magastos po talaga. So, you have a freedom to get your own sponsors for your own team. It doesn't matter if it is competitive or competitor of the National League. So, wala pong question yun. Para lang po ma-augment nyo, matulungan po namin kayong sa mga gastos nyo. So, at kung makikita ng sponsors nyo na ito ay malaking liga, na kahit ito ay amateur, I'm sure malaking exposure ang makukuha ng mga produktong pinasok nyo sa inyong mga teams. Pwede lagay niyan sa t-shirt, sa jacket nyo, sa jersey nyo, sa shorts, or even sa inyong mga then kung meron kayong mga sponsors na gustong ipasok na isasali sa National League, definitely ayun kayo ay mag-share tayo ng yung mga team owners na merong mga contact na gustong sumali sa national, maging sponsor ng National League natin, ay maghati-hati tayo sa kikitain. At sa tickets na magbebenta, dahil ito ay may ticket selling na mababa naman ang presyo. Mura lang na afford ng masa, ay may share po ang mga nagbebenta ng ticket. Yung mga team na gusto magbenta ng ticket, yung mga taong gusto magbenta para mapanood yung kanilang team, yung kanilang mga players, ay bibigyan po natin ng minimum of 20%. Yan ang komisyon ng bawat ticket. So, sa opening natin, lalagay po natin ito either kung ano yung open by February, either Araneta Coliseum or sa Mall of Asia Arena. Tentatively, ang opening, tentative po ngayon, it's on February 25. Para may time ang mga team mag-prepare at gawin po natin malaking event ang opening natin. So pagkatapos po nito, ay kung magkaayusan na, magpapatawag na po tayo ng press conference kasama ang media para i-announce na ang formal launching ng PAPL. Okay. Let's give them, the three of them, a round of applause, mga kapatid.